Magandang oras po. Narito po muli ang Kapayat Balita mula sa London. Ilang ahensya pa kaya ng pamahalaan ang nais na itap ng gobyerno para siyang magiging tagapagtanggol at tagapagsalita ng kasalukuyang administrasyon laban sa mga Duterte? Nauna ang Kongreso, dalawang komite ng Kongreso, ngayon naman Department of Justice ang tinap ng kasalukuyang gobyerno para po siyang mag-i-issue ng mga statements laban sa umano'y kanilang planong pagsasampa ng kaso laban sa ating Pangulong Duterte, laban kay BP Sara, laban kay Senator Bongo, laban kay Senador Bato, at yung iba pang mga loyalista ng dating Pangulo na inirekomenda ng TUAD o Quadcom dyan sa Kongreso matapos na magtalumpati, mag-privilege speech ang kanilang overall chairman na si Ace Barbers, mga kaibigan, kamakailan. Ngayon naman, bukod kay Crispin Remulla na siyang sekretary ng DOJ, na alam naman ho natin na binira kamakailan nitong si BP Sara. Tinawag na walang alam sa batas dahil sa pagiging salita ng salita niya, mga kaibigan. Nagmana rin pala sa kanya itong kanyang undersecretary. Dahil kahapon, may binanggit ang Justice Undersecretary, yung second-hand man o right man nitong si Crispin Boying Remulla na si Undersecretary Jesse Andres, na pursigido silang magsampa ng kaso. Kasong crimes against humanity and violations of international humanitarian law daw, against doon sa mga pinaghihinalaan o umano'y responsable sa extrajudicial killings o EJK noong panahon ng Duterte administration at sa inilunsad nitong war on drugs. Di ba? Binanggit na nga dyan yung pangalan Unang-una dyan yung pangalan dating Pangulo. Ngayon, si BP Sara, si Senator Bongo, Senator Bato. Sa susunod, mga kaibigan, after ng DOJ, sigurado ako, meron pang panibagong ahensya ng gobyerno na itatap ng kasalukuyang administrasyon na magtatanggol sa kanila at magdidiin sa pamilya Duterte. So, ibig sabihin 2025, lalo na mag-i-eleksyon na, sigurado ang banatan dyan. Sigurado ang batuhan ng putik. Ika nga. Pero, maganda naman. May magandang resulta. Dahil yung inyong mga idinidiin, sila yung inaangat katulad na lamang nitong pinakahuling survey ng Publicus Asia. Nag-emerge na ang magiging top na senador kung may eleksyon ngayon, itong si Senador Bongo, mga kaibigan. Bagamat may bahagyang pagbaba ang ratings ni BP Sara at ni BBM, mas malaki yung pagbagsak ng rating ni BBM, mga kaibigan. Itong si BP Sara, bahagya lamang, malayo ang kanilang agwat. So kapag ipinagpatuloy ho ninyo yan, mga kaibigan, patuloy ang pagdidiin ninyo sa mga pamilya Duterte, tingnan nyo ang magiging resulta pagdating ng 2028 national elections, mga kaibigan. Ito nga lang ang tabayan natin sa 2025 elections sa Mayo. Diyan natin makikita, mga kaibigan, ang magiging resulta ng mga pagdidiin ninyo sa pamilya Duterte. Kung hindi kayo tumigil dyan, baka lalong kayo ang mawawalan ng kinabukasan sa inyong political career. Dahil after ng 2025 midterm elections,
After 3 years dyan na po yung national elections, mag-i-elect na ho ulit tayo ng panibagong Pangulo at ikalawang Pangulo at mga senador na naman, mga kaibigan, ano. At kung mag-emerge na itong si VP Sara talaga, at siya naman talaga wala nang iba pa, ang kakandidato sa pagkapangulo, pinakamalakas na magiging kandidato ng Pangulo sa pagkapangulo, aasahan na ho natin dyan ang paglilipatan ng partido ng mga kongresista at mga senador at mga nasa ibabang mga politiko. Mga political butterflies, ang dami ho niyan tuwing elections. Kaya nga ho itong mga nagdidiin sa mga Duterte na mga politiko, ano, Huwag niyong tapusin ang inyong mga sinasabi. Huwag kayong magsalitan ng patapos na para bagang wala nang susunod na eleksyon at kayo-kayo na lamang. Abay, hindi ho po pwede mangyari yan. Malamang panahon ninyo ngayon. Pero after 3-5 years, gugulong ho yung parang gumugulong lang, parang gulong lang ho ang buhay natin, mga kaibigan. Minsan nasa taas, minsan nasa ibaba. Pero kayo, parang gusto nyong nasa ibabaw na lang kayo palagi. Hindi ho mangyayari yon. Dahil sigurado, sa 2028, at magiging numero 1 kandidato sa pagkapangulo itong si VP Sara. Huwag kayong magkakamaling lilipat sa kanya. Lilipat sa kanila dahil sigurado ako, dahil sa ginagawa ninyong pagdidiin sa kanila ngayon, wala kayong aasahan na suporta mula sa kanila, mga kaibigan. Kasi kayo, parang wala nang bukas. Pag nagdiin kayo ng tao ngayon, na pinakinabangan nyo naman itong nakalipas nung siyang naupo sa kanyang nakalipas na 6 na taong panunungkulan bilang Pangulo, yung tatay ni BP, nagbabago na ngayon ang inyong mga tono. Kaya ang sabi ko nga, tama yung kasabihan na ang sino mang ibinababa, itinataas. Katulad na lamang itong pinakahuling survey nga po ng Publicus Asia na binanggit ko, Kaya asahan natin ang mga pagbabago, takbo ng politika sa darating na May 2025. At after 3 years, 2028 na ho yan, matatapos na ang termino ng mga nakaupo ngayon, dyan ho natin ituon ang ating atensyon, mga kaibigan. Doon din naman natin alalahanin kung ano yung ginawa nila bago tayo mag-elect ng sino mang uupo, ng mga kongresista o mga senador. Alalahanin natin kung yung mga ginawa pa nila ay nakaganda sa ating bansa, nakaganda sa ating buhay. Nakabawas ba sa mga nag-iisip na mag-abroad? Yun Yun lamang ho. Binabati ko po kayo, mga kaibigan, ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. At sana po iligtas tayong lahat sa darating na 2025. Manghihirit na lamang po ako ng pamasko muna sa inyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, baka pwede po kayong mag-subscribe kahit isa lang. Dito sa ating channel, ang Radyo Pilipino UK, Kape at Balita, dito po sa London. Pwede nyo rin po akong i-add sa Facebook, mga kaibigan. Ang name ko sa Facebook, para lalo tayong magkaroon ng mga ugnayan, ay Buddy Bernardino. Yan po yung pangalan ko. Maraming salamat.